Dating tricycle driver, nakaronda sa pwestong pagkakapitan ng barangay si Ronnie. Dati pumapadyak lang, ngayon paikot-ikot na sa kanyang sasakyan. Bukod sa pag-aasikaso ng problema sa barangay, busy rin siya sa negosyo. Wow, Kap! Instant big time ka naman ata! Nanalo ka ba sa raffle? Sa tuwing may kaguluhan sa barangay, ang mga tanod ang unang rumiresponde para masiguro ang kapayapaan sa kanilang nasasakupan. Sa allowance sa 5 piso kada araw o 500 piso tuwing 3 buwan, kapalit ay puyat at pagod, minsan pumapagita pa sa mga away o gulo. Pero tuloy pa rin ang kanilang serbisyo. Pero ang mga tanod sa barangay San Isidro naghimagsik matapos makita ang report ng Commission on Audit hinggil sa kanilang mga sahod. Nadiskubre kasi nila na hindi bababa sa 15 pesos kada araw o 500 piso pala ang dapat nilang natatanggap kada buwan. Sasabihin niyang ganun, 1,500 monthly. Ang layo naman yun. Inasahuran kami noon, every 3 months, 500. Ang masama lang po, nakadawit ang pangalan namin dito sa payroll at nakita ko, hawak-hawak ko ngayon, nandito ang pangalan namin, mga guardians, na wala naman pong tinatanggap na sahod. Bakit sinali niya ang pangalan ko at hindi niya binibigay ang sahod ko? Dito na ay sinumbong ng mga tanod ang kanilang barangay chairman na si Ronnie Pineda. Sa ikalawang termino niya sa serbisyo, tila nasa hot seat ang kanyang pwesto. Taong 2007 nang maging tanod si Mang Arnulfo, dating investigador sa kanilang barangay at nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng kanilang lugar. Sa trabahong ito, nakatatanggap siya ng sahod na 500 piso kada 3 buwan. Nakakatanggap po ako noon, 500 quarterly, every 3 months po, 500 pesos. Matapos ang 3 taon sa serbisyo, natanggal daw siya sa di maliwanag na dahilan. Kaya sa pagka-tricycle na lang niya, binuhay ang kanyang pamilya. Mayroon siyang dalang kandidato noon eh. Kami, sa kabila kami noon. Pagkatapos po noon, ayun, inalis na po kami sa pagkabarangay. Nang malamang may tapyas ang kanyang sahod, nang gagalaitis si Mang Arnulfo sa sama ng loob. Total, nagamit na rin yung mga pangalan namin. Dapat ibigay niya yung talagang nandun. Dismayado rin ang barangay tanod na si Mang Boyet. Pakiramdam niya ay pinagkakitaan ang kanilang pagsiservisyo. Po namin yung kamakailan lang, na-shock po kami lahat. Kaya halos hindi namin alam kung ano sasabihin namin dahil nga naging tapat po kami sa paglilingkod namin sa baryo. Kung napasakamay lang raw sana ang nawalang 1,000 piso, malaking tulong daw sana sa kanyang pamilya. Karamihan sa mga kasamahan ko, malilipay yung mga anak nila at nagagatos pa yan. Talagang hirap po ang bawat isa sa amin dito, lalo sa finances. Kaya yun lang po inaasahan namin na para maibsan yung pangailangan ng aming pamilya. Mas masahol naman ang dinanas ng mga volunteer na tanod. Si Mang Salvador, bukal sa loob ang pagsiservisyo sa kanilang lugar. Kaya naman di na siya umaasa may matatanggap na sahod. Hindi po namin pinag-usapan ng sahod. Ang trabaho po ng guardians, to maintain peace and order. At wala po kaming sahod na hinihingi. Voluntaryo po kami. Ganon din si Mang Bernard na ni isang kusing walang natanggap sa binigay na serbisyo. Pero ang masaklap na pag-alaman nilang kasama sila sa payroll na isinumite ng kanilang barangay sa COA. Wala po kaming pinipirmahan payroll. Kaya nga, hindi namin alam na mayroon kaming pangalan dito. Bakit po nakasulat yung pangalan ko, hindi ko po pirma yun. Ang nakasulat po doon, tumatanggap po ako buwan-buwan. Wala naman pong nakakarating sa akin. Ilan lang sila sa 80 barangay tanod na di nakatatanggap ng hustong sahod ng taong 2009 hanggang 2010. Dahil sa natuklasan ng tutok tulpo, agad kaming nagtungo sa barangay San Isidro. Dito nakilala namin si Mang Nicanor, dating nagtatrabaho sa barangay. Aniya, bukod sa questionabling sahod, may iba pang baho si Kapitan Pineda na dapat pasingawin. Kuha sila ng mga ebidensya na nandun nga may mga ghost project, gumastos siya na malaki, pero hindi ganun yung quality ng perang nagasta.
Ang welcome sign na maliit, halos di makatawag ng pansin. Pero nagsusumigaw ng 85 sako ng semento raw ang ginamit sa pagpapatayo nito. Halos umabot ang 60,000 piso ang nagastos para sa materyales. In-assume ko kasi yung poste na 40 by 40 ang dimension. Tapos ang height niya is 3 meters. So, dalawang poste yon. So, lumalabas na ang magagastos ko is 10 bags lang. Plus, including yung foundation niya, nag-assume ako ng 80 by 80 by 30 yung kapal ng foundation. Times dalawang foundation. So, magagastos is 4 bags lang. Nagkaroon rin si kapitan ng proyektong pagpapailaw sa basketball court sa isang resettlement area. Sa disbursement voucher na isinumite, gumasta ang barangay ng 21,000 piso para sa pagpapailaw. Pero halos mga pasadilim ang mga naglalaro sa Santa Lucia Resettlement Area ng aming puntahan. Yung pong bata pag naglalaro kung gabi na, hihinto na lang po. Wala pong ilaw eh. May pailaw man sa San Isidro Resettlement Area, pero ayon sa mga residente, di raw galing sa pondo ng barangay ang ginastos dito. Ang tanging ginagawa lang po namin dyan na nagpapalit po ng mga bulb. Nung itayo pa gobyerno po ang nagpagawa niyan, hindi po si Kapitan. Bukod pa dito, ilan daw sa mga proyekto ay kap tila nakasulat sa tubig. Tulad na lang ng 22 poso, ipinamahagi raw sa mga kasapi ng barangay. Umabot sa halos 80,000 piso ang itinalang gastos dito. Pero nang hanapin ang mga poso, 2 lang ang aming namataan. Wala po kaming natanggap na poso, kahit ni isang poso po. Wala kaming natanggap dito sa resettlement na galing po kay Kapitan. Sa accomplishment report na iprenisinta ni Kap sa nakaraan nilang General Assembly, nagpagawa raw siya ng mini park. Pinuntahan namin ang kapitapitagang mini park at ito ang aming namataan. Ay sos naman, Kapitan, sino namang musmos ang gaganahang maglaro dyan? May habag daw si Kap para sa mga kapatid na kapuspalad, kaya naman may tulong pang suporta raw siya dito. Nabungkal namin ang 300,000 pisong pondong inilaan para sa mga indigent families noong 2008. Nakikita natin yung mga documents. Bawat tao na bibigyan ng 500. Hindi naman po totoo yun. Binibigyan sila ng solicitation letter ng kapitan para mag-solicit sila sa resettlement at sa barangay prop. Ayon sa mga disbursement voucher, 500 piso kada tao ay binibigay sa mga ito. Pero nang aming suriin ang mga taong nabigyan, halos magkakaparehong pangalan. Pero ang kanilang mga pirma, malayo sa isa't isa. Ano ito? Salamangka? Isa sa nakatalang nakatanggap raw ng tulong pinansyal na nagkakahalagang 500 piso ay isang guro na di naman nakatira sa barangay San Isidro. Santa Lucia po ako, hindi po ako taga San Isidro. So, hindi ko po alam na meron akong pangalan na nakatanggap daw ng 500 pesos. Kahit po i-ano natin ngayon yung pirma ko, hindi ko po pirma yan. Ayun naman pala, nang ikumpara namin ang kanyang pirma sa pirmang nasa voucher ay sos mula hulo hanggang apre ang layo. Maging si Mang Arnulfo nakalista rin na nakatanggap ng tulong na 500 piso. Pero tulad ni Madam, wala din daw siyang nakuhang ganong halaga mula sa kanilang barangay. Ako sa indigent ni Kapitan na tumanggap daw ako ng 500. Tapos may pirma doon na hindi ko naman pirma. At saka wala naman akong natatanggap talagang ganyang halaga. Kahit minsan hindi ako nakatanggap ng ganon. Pati pagkuha ng barangay clearance para sa negosyo, pinuputakti rin ng reklamo. Kada clearance daw kasi 20 pesos ang sinisingil ng mga tauhan ni Kap. Samantalang aabot ng 300 piso naman ang bayad para sa business clearance. Depende sa negosyo itatayo. Sabihin mo lang yung business mo, pagkatapos sasabihin nila sa'yo kung magkano ang bayad mo sa kung ano naman yung business mo na yon. Pag binayaran mo, wala naman silang ini-issue yung resibo. Maski na temporary receipt, wala silang ibinibigay. Ang siste, walang resibo ang barangay sa halagang kanilang sinisingil. Nang subukan ng isang asset na kumuha ng clearance para sa isang computer shop. Apo. Computer shop po. Siningil ang aming asset ng 300 piso ng mga tauhan ni Kap. Pangalan? Magkano po? Bali na yung namin per unit. 300. 1 year naman magagal. Dadaan po muna ako
at dapat may resibo ang anumang binabayaran sa barangay. Mukhang pati mga tao handicap, pumaparaan na rin. Tutukan, Kapitang Kupitero, haharap sa kaso.